Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Capricorn. Lala Baby po nagpapakilala. Bibigyan ko po kayo ng reading Capricorn for the whole month of July. Okay? Yaan. So tingnan po natin the energy surrounding para sa buong buwan ng July. Okay? So gagamit po ako ng dalawang oracle cards tsaka dalawang tarot cards yan ha. So ito naman po is na-shuffle ko na ha. Kasi wala akong dalang tawag dito stand. Yan ha, nalimutan dahil sobrang bigat ng stand. Ito na may dipipili na lang tayo ha. Ara na may na-shuffle ko na. Yan. So meron ditong love on the brain. Yan ha. Dreaming, fantasizing, daydreaming, nostalgia. Yan ha. Ikaw ba yan, love on the brain? Or merong tinatawag pinagpapantasyan kayo, okay? Or nangangarap na makasama kayo. Okay? So narito ang tinatawag shine. Yun daw lights ninyo is nakaka-irritate. Okay? Naiiyamot sila. Yan ha. Ay, teka, yung pala yung dalawa. Meron ditong cloud hungry. Diba? Yan. Oo. Meron dito yung tinatawag na siguro ito kulang sa pansin, yan ha, o kulang ito sa LTC, loving tender care, yan, yung tinatawag na papansin, yan ha, merong papansin. So, pili tayo ha, yan. Meron ditong divination abuser, yan ha, siguro ito'y tarot reader, okay, ibig sabihin nito wala nang ginawa, kundi pagurin ng pagurin yung tarot card, 'di ba? Kasi ang tarot card kapag halimbawa kung pansarili lang personal, 'di ba, nakatanungan, isang beses lang sa isang araw pwede na. Okay, huwag yung mayat lalo't pag hindi nila nagugustuhan ang sagot ng tarot, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, napapagod yung mga cards, inaabuso ang tarot. Okay, yan. Tanong na ng tanong, Yan ha. O baka naman sabihin natin, wala nang ginawa kundi mayat maya, nasa tarot reader, tanong na ng tanong, di ba? Wala satisfaction. So, tingnan natin ha. Ari naman isa ang hugutin ko. Meron ditong ending si Anha. It's time to say goodbye saan mang areas ng buhay ninyo. Okay? Yan. Yan. Siguro nakakapagod na. Kailangan lagyan na ng tuldok. Mind power. It's about your mind ha. Lead with your mind. Yan. Capricorn ha. Okay. Napakatatalino ninyo. Yan ha. Limitations, it's about your limitation, okay? Huwag masyadong magpakabagabag, okay? Baka naman kayo is nauuna pa, wala namang problema, binabagabag nyo sarili nyo. Huwag ha, okay? So, tingnan natin, isa na lang ang card. Sandali. Dito tayo, dito. Guardian Angel. Trust your guardian angel. Manalig ka sa iyong nag-aalaga sa inyo. Yan ha, yung tinatawag na ialay mo ang buhay mo. Yan. Ilayo ka sa panganib, di ba, sa disgrasya. Lagi ka magdasal sa guardian angel, ha? So, tingnan natin, gagamit tayo. Sandali, ako'y titindig na, ha? Yan. Siguro na may pakinig. Yan, ha? Okay. Para, yan, makita. So, let's see the energy. Saan itong area sa buhay nyo, di ba? So, meron ditong tinatawag na the 10 of Wands. Okay? So, ito yung tinatawag na meron kayong success, nakikita ko sa inyo. Diba? Wala naman kayong problema. It's about yung tinatawag na paano ninyo i-handle ang pang-araw-araw na buhay nyo. Halimbawa sa trabaho, diba? Yan. It's about your commitments ang nakikita ko dito, ha? It's about your tinatawag relationship to others. Pwede rin yung sabihin na natin yung iyong sa halimbawa kung may negosyo ka, 'di ba? Yan. So, ang nakikita ko naman dito, na-handle naman ninyo ng mabuti ang inyong buhay pang araw-araw. Ito man ay sa family kasi sumunod ang tinatawag na the 6 of Cups, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na
nabibigyan, napupunuan ninyo. It's like, yung pangangailangan, kung ikay may asawa, napupunuan mo ang pangangailangan ng iyong asawa, napupunuan mo ang pangangailangan ng iyong mga katrabaho, napupunuan mo, 'di ba? Yung trabaho mo na gagawa mo ng maayos. Okay? Yan. So, maganda ha. So, ibig sabihin nito, dahil ito'y naka-reverse ang tinatawag na the Fool, meron ditong tinatawag endings. Yan ha. Maaring tatapusin ninyo ang relationship ninyo. Halimbawa, kung pagod kayo, di ba, masyado kayong burden, halimbawa sabihin na natin sa inyong career, tatapusin na ninyo. Okay, yan. So, for some of you here, ibig sabihin nito, iingatan din ninyo ang inyong immune system. Yan ha. Kung kaya dito, ibig sabihin, importante ang inyong health. Yan, kung kayo'y napapagod, di ba? Especially, naka-upright itong inyong tinatawag, the Six of Cups, yan. Ito yung tinatawag na masyado nang mababa ang inyong energy. Yan, maybe you need to take a rest. Yan ha, siguro kailangan yung magpahinga. Okay, yan. So, for some of you here, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kailangan din ninyong magkaroon ng limitation. Diba? It's like, hindi lahat pupunuin mo ang cups nila. Diba? Nakaka-drain din yan sa inyo. Kaya nagtumbalelong ang tinatawag na the Fool. Yan ha, okay? Pwedeng affected kayo, mind, body, and soul. Yan ha, ito yung tinatawag, masyado na kayong pagor na pagor. Yan ha. So, narito ang tinatawag na the Five of Wands. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, since ito may mga tao, okay, yung tinatawag na kulang sa pansin. Yan, meron dito kasi nakatumbalelong ito ha. Yan, nagpapapansin, kumbaga dito yung tinatawag na insecure. Yan ha. Oo, maaring, pwede rin ito yung tinatawag na pagod na siya. It's like hindi na siya makahabol, di ba? Sa halimbawa, sa mga kasamahan niya, di ba? Maaring sabihin na natin, kaya ingatan nyo ang inyong health dito. Dito ha. Halimbawa, baka masyado ka nagpupuyat. Masyado kayong, halimbawa, umiinom. It's all about your health, di ba? Kasi nakikita dito, yung tinatawag na strive, paano kayo lumalaban sa pang-araw-araw ninyo. It's like, kailangan ko magtrabaho para makabayad akong kuryente, makabigay ako ng pera sa aking asawa at anak, di ba? So, nakikita ko dito, it's about your health. Yan ha. Huwag niyong abusuhin ang inyong health. Yan ha. Para kayo is makahabol. Kasi it's all about competition na yan. Diba? Kasi pagka halimbawa mahina na ang inyong immune system. Okay? Kasi it's all about immune system. Pwede kayo is hindi na, baka biglang tumigil. Diba? Hindi na kayanin ng inyong health. Yan ha. So, kaya dito kita mo, abuser, di ba? Divination abuser. Huwag niyong abusuhin ang inyong health. Yan ha. So, for some of you here, narito ang tinatawag the Hermit. Okay? It's more about thinking. Maaring sabihin natin nagko-contemplate kayo. Okay? It's like nag-iisip kayo. Okay? Yan. Anong iniisip mo? Di ba? Kasi narito ang tinatawag na the Six of Cups. Yan. Iniisip mo yung kawalan. It's more about paano mo ito mapupunuan. Diba? Yan. Paano mo mapapunuan ang kanilang mga pangangailangan para sila is mapaligaya mo. Diba? Yan. So, meron ditong tinatawag. May kasama kayo, hindi ko lang alam, ha? Okay. Kung sino itong kasama nyo, it's more about suicidal ang tao na ito, okay? Meron kayo, nakikita ko lang dito, di ba? Ibig sabihin nito, mga nakakahalubilo ninyo, meron ditong tinatawag na pagod na sila sa buhay nila. So, maaring ikaw ito, nagbibigay ka ng advice sa tao na ito, di ba? Yan, nasa energy nyo. Kaya, ibig sabihin nito, poprotektahan din ninyo ang energy nyo. Okay? Poprotektahan mo ang sarili mo na huwag mong ma-absorb itong kanilang tinatawag na
energy. Yan na, dahil nakakapagod. Yan na, it's like nakadepende sila sa inyo. Okay, yan. Kung sino ito, nakakapagod, it's like vampires. Sinasak nila ang iyong energy. Okay? So, ibig sabihin nito, put a distance. Okay? It's more on limitation. Yan na, mag-barricade ka para hindi ka rin maging kagaya nila. Kasi nakakapagod itong mga taong ito. Tumabi kasi sa Six of Cups, itong tinatawag, the reverse fool. Yan ha, okay? Pwede yan kapamilya, mga kapatid, pwede rin asawa, pwedeng kasama sa trabaho, mga kaibigan. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, full of demands, masyado silang demanding of your energy, of your time, of your mind, intelligence. Kaya narito. Di ba nakakapagod? Okay, so gagamitan natin ng panibagong tarot. Okay? So, meron din ditong tinatawag mga tao, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na pag nagsasalita kayo, nagbibigay kayo ng advice, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, iniisip nila na anong tawag dito, nagmamagaling ka. Yan ha, okay? Iniisip nila nagmamagaling. O kaya dito hindi nila matanggap kasi narito ang Five of Wands, di ba? Yan. Iniisip nila na mas magaling sila kaysa sa iyo. Ayaw nilang tanggapin, di ba? Ayaw nilang lunukin ang kanilang pride, di ba? Pero mga wala rin naman sila. Nakadepende lang din sa iyo, di ba? Pero pagka halimbawa tinatawag, halimbawa sabihin natin humingi sila ng advice sa inyo, ng opinion, nakikita mo dito yung kanilang emosyon, di ba? Natatamaan din yung kanilang ego. Yan ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na nagmamagandang loob ka na, okay? Nagmamabuti ka sa kanila, pero nakikita mo, yung tinatawag, may mga, it's like, you cannot please everybody, di ba? You cannot please, okay? So, tingnan natin din, ha? Sa another tarot. Yan. So, narito ang tinatawag na the page of swords. Yan, ha? So, ano itong tinatawag na the page of swords na ito? Yan. Maaring ito may kinalaman dito. Yan, ha? Titingnan lang natin isa-isa. So, there is a relationship, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag pangangailangan ng taong ito dahil ito'y nasa Six of Cups. Okay? So, ibig sabihin ng Six of Cups na ito at sa kanila. It's like ito'y magko-communicate sa inyo sapagkat meron silang pangangailangan. Yan ha, it's like kailangan nila, okay, ang iyong time, pangangailangan nila. Yan ha, okay. Maaring sabihin na nating asawa mo, maaring sabihin natin ay pamilya mo, okay? So, meron silang kakulangan, kailangan ng inyong tinatawag na contribution, participation, maaring maaring sabihin na nating makinig ka. Okay, may pangangailangan sila. Okay? Maaari sabihin natin matinding pangangailangan. Kasi narito ang tinatawag the reverse, the fool. Okay? Yan. So, it's more about sandali lang, ha? Okay? Maaaring sabihin na natin meron ka. Okay? Dito nakikita, you have to think. Kasi meron dito, it's like tapos na, di ba? Completion. Meron ditong completion of a project, completion of a job, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kailangan mo ng maraming oras para makapag-isip, di ba? Maybe, kailangan mong mag-change ng career, ng tinatawag na, kung ano man ito, it's like changing a career, okay? O yung tinatawag na ito ba is ikay magpapatuloy. Since naririto, okay? Yan ha. Nakarebas ang inyong tinatawag na the fool. Ibig sabihin nito, masyado na kayong depleted. So kung kaya dito, ibig sabihin nito, taking a quiet time, 'di ba? Mag-isip-isip. Yan ha. So tingnan natin ha. Ito na lang. Yan. So, meron dito. Yan. Ibig sabihin, ito yung tinatawag the Three of Swords. Di ba?
So, ano ibig sabihin ng the Three of Swords na ito? Relationship. So, dito siya. Okay? Yan. So, ano ibig sabihin yan? Tinatawag na walang gains, di ba? Hindi raw nakikinig. Meron ditong, it's like tinatawag, binabaliwala. Sino ang binabaliwala? Di ba? Yan. So, maaring sila binabaliwala mo or ikaw binabaliwala nila. Yan ha. So, ang tingin niya sa sarili niya is useless na siya. Diba? Nakakaroon siya ng tinatawag insecurities. Kayo na lang po kung ito inyong nararamdaman or sila nararamdaman. Sinong sila? Maaring kapamilya mo, maaring kaibigan mo, maaring kasama sa trabaho. Diba? Maaring kapatid mo, mga anak mo, magulang mo. Okay? So, ito ang nararanasan nila. Ang nararanasan nila, they feel useless. Diba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag na hindi sila nabibigyan ng pansin. Yan ha? Yan. Maaaring dito sabihin na natin nakikipag-connect sila sa inyo. Maybe you have no time, wala ka pang oras. Or sabihin natin, ikaw kumokonek sa kanila, wala silang time, so you feel useless. Kumbaga dito, maramdamin ang tao na ito dahil nasa taas, di ba? Yan. Yan ha. So, maaring yan you will find out. Okay? Maaring ito tinatawag manifesting. Yan ha. Okay. So, meron ditong tinatawag na the Eight of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin ng the Eight of Cups is yung tinatawag na nararanasan niya. Okay? Maaring sabihin na natin, pagod na siya kasi sumunod dito. Okay? Wala na siyang interest. Di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na maybe dadating ang time na kailangan mong mapag-isip kasi narinig ang The Hermit. Di ba? Your next step, your next decision, your next move. It's all about your next move, di ba? Yan. That's why tahimik ka nga dito. It's like dito, nagko-contemplate ka about your next move, di ba? It's like this is a very, very, very big role. Okay? Maaaring ito yung tinatawag na masyadong mabigat itong inyong papel na ito. Kasi narito ang tinatawag na the Six of Cups, di ba? Yan. Kumbaga dito'y napakalaki ng iyong role na ginagampanan about others. Ano, di ba? Maaari ito'y tinatawag, kailangang on time. Kailangang maibigay mo on time. Kung kaya dito, it affects your immune system. Nanghihina. Okay? Yan. So, magpatingin kayo sa doktor ha. Baka ang inyong puso, baka ang inyong baga, diba? So, kumbaga dito, hindi na makahabol. Hindi kayo, maaring kayo or sila, hindi makahabol. Okay? It's like deadline na. Kumbaga dito yung tinatawag, hirap na hirap, diba? Yan. Na maaring sabihin na natin hindi umabot sa deadline sapagkat hindi siya magkanda-ugaga sa dami ng kanyang yung tinatawag hawak, di ba? Responsibilidad. Kaya dito, nakikita, maybe, ito yung for the month of July, it's more about spoiling, di ba? It's more about freedom. Yan ha, maaring sabihin na natin baka naman gusto nyo laang magbakasyon, di ba? Mag-holiday. It's like maglilib muna sa trabaho dahil masyado na siyang pagod na pagod. Yan ha, yan. Kumbaga dito ay mabigat ang kanyang isip, pati emosyon. Okay, yan. So kung ano man ito, it's like tinatawag na hindi niya kayanin, di ba? Hindi niya kayanin yung tinatawag relationship, yan ha, to others. So, ibig sabihin nito, maaring pansamantala lang. Okay? Yan. Para lang siya makarecharge. Kasi dito bumagsak na. Okay? Yan. So, let's see. Yan ha. Okay, tanin nyo. Diba? Double confirmation ng tinatawag the Hermit. Okay? So, ibig sabihin nito, masyado, kita nyo dito may ilaw. Doon walang ilaw. Ibig sabihin, depleted na. Okay? Depleted. It's like nauubusan na kayo. Diba?
ng sasabihin, ng gagawin. Hindi na kayo makahabol, 'di ba? It's like a marathon. Your everyday life is like a marathon. Yan ha, nakikipag-unahan, 'di ba? So maybe ibig sabihin nito in the month of July para maalis ito, it's like maaring mabigat ang tinatawag na puso, mabigat ang dibdib, baka kayo is hindi na makahinga, 'di ba? Maaring sabihin natin ang baga ninyo, 'di ba? It's more about your health. You take care of your health. So maaring ito yung tinatawag you are planning, 'di ba? Yan. Since ito is tinatawag the 10 of wands, maybe you want to go out of the country. Yan. Maaring sabihin natin short trip or long trip. Maaring sabihin natin diyan laang sa Asia, 'di ba? Baka pupunta ka lang naman sa Boracay, 'di ba? Pwede rin kasi narito, 'di ba? It's like tinatawag pampering self-pampering, 'di ba? Para laang pansamantala makaalis ka sa iyong tinatawag na mga pananagutan mo, 'di ba? Kasi kumbaga dito, tinatawag kailangan mo ng ma-recharge dahil nagbalintong na ang tinatawag na the Fool, 'di ba? So ibig sabihin nito, ito itutuloy mo na, pinag-isipan mo na, pinag-anuhan mo na ito, ginawa mo na, 'di ba? Plinano mo na. So for the month of July, whatever is this, 'di ba? Ibig sabihin nito, maaaring mag-aas kayo ng temporary leave ko kayo sa trabaho o sa pamilya. Maaari sabi mo sa asawa mo, pwede ka muna ako'y umuwi sa amin dahil pagod ka na. It's all about your role, your papel, 'di ba? Yung papel mo, paano mo gagampanan sapagkat nakatali ka sa kanila, 'di ba? Maaring sa trabaho, sa pamilya, pagod ka na. Kumbaga dito, nagrereklamo na yung puso mo, hindi na kayanin, 'di ba? Kumbaga masakit na. Kailangang tinatawag na ikaw muna is makaalis. Yan ha. Kumbaga dito yung tinatawag magpahinga. Kaya dito nakikita depleted na, wala na. Okay? Wala na, masyado na kayong depleted mind, body. Yan no. Depleted ang inyong isip, depleted ang inyong health, ang inyong puso, 'di ba? Depleted na kayo. Yan, baliktad na. So ibig sabihin nito, in the month of July, whatever is this, ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's more about self-pampering, 'di ba? Yan. Kayo muna. Ibig sabihin nito, sarili nyo muna. Kaya kailangan muna makalaya kayo, 'di ba? Yan. Para dito mag-enjoy naman kayo kasi napakalaki ng inyong responsibilidad. Thank you very much.